Bago pa man magsimula ang quarterfinals game sa pagitan ng Germany at Slovenia, may ilang mga nagsilabasang balita na liyamado nga daw dito ang world champion na Germany. Pero ayon kay Dennis Schröder, hindi sila pwedeng magpakampante since alam nila ang abilidad ni Luka Doncic na mang-upset. Kaya kung magre-relax sila dito, maaari nga pong matalo sila. Sa madaling salita, seryoso pa rin gumagawa ang Germany ng game plan paano nila matatalo ang Slovenia at mababantayan si Luka Doncic. Ngunit sa kabila ng paalalang ito ni Schröder, may ilang mga analyst pa rin ang masyadong minamaliit ang Slovenia, especially si Luka. Kesyo magiging madali lamang nga daw sa Germany na bantayan si Luka sa dami ng kanilang mga defensive player. Kailangan lamang nila itong physicalin, i-pressure at i-double team parate. Kita na halos si Luka Doncic lamang ang gumagalaw at nangunguna sa opensa. Kaya kapag na-shutdown nila ito, magiging madali para sa Germany na manalo sa kanilang quarterfinals game. Samantala, isa nga po mga idol sa mga teams na naging sakit ng ulo ng Los Angeles Lakers ay ang Denver Nuggets na parati silang tinatalo sa playoffs. Ngunit sa pagpasok ng bagong season, hindi na rin naman ito magiging problema sa team lalo pat meron na nga silang pantapat kay Nikola Jokic. Sa katunayan, mas lumakas ngayon ang lineup ng Denver sa dami ng kanilang off-season move. Hindi na rin naman ito uubra sa Lakers lalo pat andyan na rin naman ang tandem ni na Luka Doncic at DeAndre Ayton. Kung inyong ang napansin, simula nang makuha ng Lakers si Luka Doncic, na-outplayed na nila ang Denver Nuggets, lalo si Jokic sa depensa. Hindi na nga sila nag-i-struggle sa opensa, lalo sa shooting. At ngayon na sinamahan ito ni Ayton, mangunguna siya sa depensa at rebounding, siguradong mas magiging solido ang lineup ng Lakers laban sa Denver Nuggets. Ilang beses na rin namang napatunayan ni Ayton na kaya niyang bantayan si Jokic nitong mga nagdaang taon. Kaya mukhang kailangan talaga ng Nuggets na paghandaan ng husto ang Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda, marami sana ang umaasa na maipapanalo ng Serbia ang kanilang laro laban sa Finland. Kita kung gaano sila kalakas nitong nagdaang taon since nagkaroon pa sila ng winning streak. Kaya yan ang mismong dahilan bakit itinuring sila bilang isa sa pinakapaboritong magkakampyon. May ilan mga nagsabi na magiging easy work lamang sa Serbia ang Finland at dederecho agad sa next round. Kung sa kasamaang palad lamang, sa isang iglap, bigla nga pong nawala ang pangarap na makuha nila ang titulo matapos silang tuluyang ma-upset sa kompetisyon. Kaya hindi na nakakagulat bakit maraming mga fans at analyst nang nabigla hindi makapaniwala sa nangyari. At sa sobrang gulat ng ilang mga fans ang literal umiiyak sa mismong venue. May iba pa nga dito ang sinisi at ginawang rason ng mga referee bakit natalo ang Serbia. Hindi nga sila matanggap o hindi nila matanggap sa pangalawang sunod na taon na matatanggal muli sila sa Eurobasket.